mga kapatid, bago tumugtog ang kanta, bago natin banggitin ang krus. Sandali lang ngayong Holy Week, maraming tahimik, mas konti ang ingay, mas mabagal ang mundo. Pero sana, hindi lang ang oras ang bumagal, sana pati puso. Hindi ito tanong para sa katabi mo, hindi ito tanong para sa simbahan, ito'y tanong para sa'yo. Kung totoo ang krus, may nabago ba sa'yo? Ang krus ay hindi dekorasyon, hindi aesthetic, hindi hashtag, hindi wallpaper sa phone mo. May dugo roon, may sakit roon, may pag-ibig roon. Don't tell me you believe in the cross if nothing in you is dying. Because the cross means death, death to ego, death to lust, death to selfish ambition, death to ako muna. Hindi siya namatay para maging religious ka, namatay siya para maging bago ka. At kung totoong nabuhay siya muli, bakit parang patay pa rin ang faith mo? Ilang beses tayo umiyak tuwing Semana Santa, pero hindi kayang magpatawad sa sariling tahanan. Ilang beses tayo nagsabing salamat Panginoon, pero hindi kayang isuko ang pride. Bakit mas mahalaga ang image kaysa integrity? Bakit mas madali ang mag-post kaysa magpatawad? Bakit maingay online pero tahimik sa tama? This is not about shame, this is about awakening. Kung ang krus ay totoo, change is not optional, it's required. Kaya bago tayo umawit, bago tayo magtaas ng kamay, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangan mamatay sa akin para mabuhay si Kristo sa loob ko? Hindi tayo perpekto, hindi ako perpekto, pero ang biyaya ay totoo. At ang biyaya, hindi dahilan para manatili sa dati. Ang krus ay hindi dekorasyon, hindi ito tradisyon, hindi ito emosyon tuwing Semana Santa. Ito'y desisyon, desisyong mamatay sa pride, desisyong magpatawad, desisyong isuko ang sarili mong trono. Kung ang krus ay totoo, may kailangang magbago at sana hindi sa katabi mo, hindi sa pamilya mo, kundi sa'yo. Kundi sa'kin. Simulan natin. Hindi ito kwento ng mabait na tao, hindi ito alamat na ginawang maganda. May dugo sa lupa, may sigaw sa hangin, may bigat ang krus na hindi natin kaya. Hindi siya namatay para lang alalahanin, hindi siya nasugatan para lang pag-usapan. Kung totoo ang sakripisyo sa Golgota, bakit parang wala namang nagbabago sa amin? Ilang beses tayong nagsabi ng Panginoon, pero sarili pa rin ang inuuna. Ilang beses tayong lumuhod sa simbahan, pero paglabas puso'y matigas pa sa bato. Kung ang krus ay totoo, bakit ako tayong nagbago? Kung ang dugo niya'y para sa'yo, bakit pride pa rin ang hawak mo? Hindi sapat ang luha tuwing Biyernes, kung Linggo'y babalik sa dati. Kung siya'y namatay para sa atin, bakit tayo ang ayaw mamatay sa sarili? Madaling magsuot ng relihiyon, mas mahirap magsuot ng kababaang loob. Madaling magsabi ng pinatawad na, mas mahirap magpatawad ng totoo. Ilan ng pamilya ang wasak pa rin dahil walang gustong magpakumbaba. Ilan ang relasyon ang tahimik na namamatay dahil walang gustong magsabi ng ako ang mali. Hindi niya hiniling na maging perpekto tayo, hiniling niya lang na sumunod. Hindi niya hiniling na maging malinis agad, hiniling niya lang na sumuko. Kung ang krus ay totoo, huwag mo itong gawing dekorasyon. Kung ang pag-ibig niya'y seryoso, huwag mo itong gawing tradisyon. Hindi sapat ang Semana Santa kung buong taon ay walang pagbabago. Kung siya'y nagbigay ng lahat, ano ang kaya mo isuko? Hindi ka tinukoy
kasalanan mo, pero hindi ka rin pinalaya para manatili roon. May biyaya, oo, pero may tawag din, tawag o patawad. Tawag magpakumbaba, tawag magmahal kahit masakit, tawag mabuhay na iba. Ang krus ay hindi simbolo ng pagkatalo, ito'y paanyaya sa bagong buhay. Kung siya'y bumangon mula sa libingan, may pagbangon din para sa'yo ngayong araw. Handa ka bang mabago? Handa ka bang gasuko ang sarili mong trono? Kung ang krus ay totoo, dapat may magbago. At sana magsimula sa akin.